Naka-code blue alert ngayon ang mga pampublikong ospital dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga tinatamaan ng sakit na leptospirosis. Sa East Avenue Medical Center nga sa Quezon City, maging ang mga pasilyo nagsisilbi ng ward ng mga pasyente. May report si Rida Reyes. Ganito ang sitwasyon ngayon sa 5th floor ng East Avenue Medical Center o EAMC sa Quezon City. Maging pasilyo, may mga pasyente, mga biktima sila ng leptospirosis, sakit na nagmumula sa ihi at dumi ng daga na maaaring makuha sa paglusong sa baha. Hanggang 4 na pulang kapasidad sa loob ng ward ng ospital para sa leptospirosis patients. Kaya pansamantalang kinonvert bilang ward ng lobby matapos lumobo ang kaso ng leptospirosis. Mula August 7 hanggang kasalukuyan, umabot na sa 230 na biktima ng leptospirosis ang inadmit dito. 81 pasyente pa rin ang ginagamot sa ospital, 17 rito itinuturing na severe o kailangan ng isailalim sa hemodialysis o peritoneal dialysis. What we really would like na mangyari sa pasyente bago magpakonsulta ay yung wala na silang ihi. Hindi na umiihi ng 3-4 na araw o di kaya namumula na yung mata, naninilaw yung balat sa mata. Late stage na ito when yung ating kidneys ay hindi na nagpa-function. Yung dialysis na ngayon ang silbi magpa-function para sa kidneys natin. Si Reynante Relucio, nagkulay dilaw na di lamang mata, kundi buong katawan. Bilang barangay tanod, kasama raw siyang nag-rescue sa mga binahang kapitbahay noong kasagsagan ng habagat. Hindi na rin ako makakain kasi sukat na rin ako. May lagnat pa rin. Oo, hindi pa rin ako, pang-4 na araw. Hindi na tayo magsisisi dyan kung hindi po. Ay, ano po natin yun eh. Kaya nga tumulong na nga tayo eh. Okay lang, hindi naman magsisisi sa pagiging rescuer. Si Alan Cabangal naman, katatapos lamang isailalim sa hemodialysis. Inoobserbahan pa rin ang kanyang kalagayan. Kung wala magagawa na malapit talaga tayo sa baha, wag mo na ituloy lang. Ayaw niyo nang maulit ito? Hindi na talaga. Kahit sa ngayon, kahit sino makikipagpalit ako. Inaasahan natin na pag-isang nila ng isang linggo na maaaring sumutuloy hanggang ngayon. Kasi may malugar pa rin naman na nagre-report pa rin ng kahit paano may pagbaha pa rin. Tiniyak naman ng ospital, sapat ang supply ng gamot at medical equipment sa lahat ng pasyente. Sumasailalim na rin daw sa training ang mga doktor at nurse para tumulong sa pagdadialysis. Payo ng DOH, kung nakararamdam ng sintomas ng leptospirosis tulad ng lagnat, pagsusuka, pananakit ng katawan at hirap sa pag-ihi, agad magpatingin sa doktor. Rida Reyes, GMA News.